Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa atong online Bible study kada Huwebes alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4:12 ngadto sa 13 nga nag-ingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunua ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. Kay magampo ta. Amahan mo nga Dios niningatak na sa kagabhion, kami magaduol na usab diha sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diha sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pag-uban kanamo, pagtabang kanamo. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit alang sa imong mga kanakan, tagay sa bugdugang kaalam ang imong alagad, ang among katuyuan Father God na mahimaya lamang ikaw bisa man sa among pagabuhaton karon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mayong gabi diay kay Igsoong Sheila Hardy o saman kay Sir Jim Hardy, no? O usab kay Pastor Gister Andoy ug sa tanang mga kaigsunan sa Grace Christian Church Tibungko, no? Mayong gabi kanatong tanan. Well, karon nga gabi atong actually atong gina-series kini atong milabay, no? Apan atong take up ang the characteristics of knowing the Word of God, and then aduna kita gi-take up nga lain nga subject atong milabay nga Huwebes, and then karon atong ipadayon ang the characteristics of kumanata sa divine inspection, and then the characteristics of testing. Dinhi na kita sa the characteristics of testing. Hinumduman na to mga kaigsunan, isip mga magtotoo, aduna gi mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. Ang katuyuan sa pagsulay dili aron sa daot kanato, kundi ang katuyuan sa pagsulay mao ang pagpaligon sa atong pagtuo ug atong pagsalig nga na sa Dios. Busa ato kining isa-isahon karon, no? Atong tagsa-tagsaon kini karon, the characteristic of testing. So aduna gi testing sa atong mga kinabuhi. Faith race involves constant testing. So kung magayon kita nga gusto kita nga makapahulay pinagi sa atong pagtuo, makapahulay lamang kita sa atong pagtuo, especially kung ang mga pagsulay sa atong kinabuhi atong nalabangan, no? O kinahanglan gyud nga makalabang ta. Ug busa adunay mga consistency, gitawag na tog mapadayunon nga mga pagsulay sa atong kinabuhi, ang katuyuan niya na nga kita makalabang. Ug sa dihang makalabang na kita niya na maanad na kita sa sunod pa nga mga pagsulay. So kasagaran kaninyo nahibalo nga ang kining gitawag muscles are built by weightlifting, no? Daghang mga naga-alsa og mga weightlifter, no? Ginaalsa-alsa gina siya sa katuyuan nga ang atong muscles manad sa pagkarga og bugat, no? So yun na ang purpose sa atong panglawas, no? Hangtod nga maanad kita, makabalo na kita sa capacity ug unsa ka bugat ang kaya natong makarga sa weightlifting.
Unya, magpabiling kita nga strong o magamit sa gitawag na to continual training. So, natay consistency sa pag-practice atong kaugalingon o mahibaluan na to og asa ang atong capacity sa pag-alsa bisan man sa gitawag na to mga bugat-bugat nga mga butang. O sa sige na to practice niya na may balo na ta kung pila ka kilograms ang makaya nato sa atong kamot left and right. Makakarga na bag 10 kilograms ang pikas ug ang pikas bukat na bali tungag sako lang duha, no? Pero gianad na tong atong kaugalingon niya na para mahibaluan nato ang capacity sa atong maalsa. Sa samang paagi-usab ang atong pagtuo kinahanglan adunay pagsulay. Ang purpose sa pagsulay para nga kita masayod nga kana nga pagsulay kaya na ba natong labangon o dili pa ba nato kaya nga labangon. Ug nasayod ako nga matag usa ka nato dire adunay tagsa-tagsa ka mga pagsulay. Matag karon ug unya adunay kitay pagsulay. Ug ang Dios na himaya sa atong kinabuhi sa dihang kita nakalabang sa mga pagsulay. So, nagmadaugon kita positive side, no? Kaya nibalo man kita nga mahimaya man gyapon ang Dios bisan magkanang dili ta magmadaugon pero sa negative side, no? Pero sa positive side, ang Dios na himaya nganhi kanato sa dihang kita nagmadaugon sa tuang pagtuo bisan man sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Yes, the muscles bear weight in order to train them, in order to keep them in a constant state of power and strength. So, mo gina siya, no? Ginaligo na to ang atong kusog, no? Kanunay na to ang i-practice ang atong muscles sa katuyuan nga maanad kita bisan man sa pagkalsa sa mga bugat nga mga butang. So, mo ginay katuyuan din ha para nga makayanan na to ang pagkalsa sa bisan man sa mga bugat nga mga butang. So it must be tested to become strong. So dapat pagkasulayon gid kita para nga mahimo kita nga strong. Ug nga maanad kita sa pagkatubang sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kung gana nga pagsulay dili pa gid kita makalabang, di pa kita makapasar, nagpasabot nga mobalik pa kana nga pagsulay nga ni kanato. Kaya na may mga pagsulay nga people testing. Sa people testing, kung dili ta magkapasar, matingala lang ta, kanang tawhana, magbalik-balik ginag-agi sa itong atubangan. Magsigitag pangyamid, sigitag kasuko, kaya naman, dili man ta kapasar. Until such time nga maabot na sa imong panghuna-una nga, ngayon ka na nga, ay dili na dyan ko magdumot yan ang tawhana. Akong pagabuhaton mo nang ako nang dawaton siya o ako nang higugmaon siya. And by that time, sa dihang makalabang na ikaw niya na, pag muagi pag-usab, lahi na ang nasa imong isip. Dili na ang pagdumot, kundi mao na ang pagdawat o paghigugma. Impersonal nga paghigugma sa katao. So yun na ang resulta sa dihang ang pagsulay niabot nganhi kanato whether it is a people testing or disaster testing, no? Kung disaster testing man niabot nganhi kanato and then wala ta kapasar niya nga disaster testing ay butang nato bagyo niya na ay naguba sa tong balay nagbagulbul dayon ta. And then, sa sunod nga bagyo mo, gihapon na nga butang ang ipakita sa tuwa until such time nga makaingon na ikaw nga, makadawat na ko. Ug sa dihang makadawat na ka, bisa man na nga pagsulay, dili na ka muhilak, dili na ka masuko, dili na ka mahadlok, nganuman. Makahibalo na kang mudawat, bisan man sa niya nga pagsulay. So, inguna na ang kahimtang sa gitawag na to testing sa atong mga kinabuhi. Kana kung disaster testing na siya. Kung people testing, kung nagdumot ka na ng tawhana,
pag-agi niya, kung nagdumot paghihapon ka, wag kakapasar. Pero pag-abot sa panahon nga nagtubo na ka, sa diyang miyagi siya, ang imong pangunahuna mo na nga ang pagpailob, ang pagpasaydo, ang paghigugma, ang personal nga gugma nga to kaniya, busa lahi na imong pagbati sa dihang niagi siya nga kanimo. Dili na ang kasuko ug dili na ang pagdumot. Ug nga na nakapasar na ikaw niya nga testing, kana nga people testing, nakapasar na ikaw niya na. People testing, disaster testing, system testing, no, o thought testing. Kaya nga itong panguna-una usay, dali kayo mausab. So dapat bansay-bansayon ang ato ang kaugalingon sa mga testing sa kinabuhi. Ubusa ang testing dili gid mawala nga ni kanato, either people testing, thought testing, system testing or disaster testing. Dili gid kini siya mawala nga ni kanato. Kay nganuman mao kini siya ang testing kanato kung makapasar ba kita o dili ba kita makapasar. Ug sa dihang makapasar ikaw, makita nimo ay salamat sa Dios, no? Kaniadto nagdumot gyud ko nining tawhana. So people testing gini sa kuha. So karon salamat Ginoo nga ikaw nagpuli na nga kanato kanako. Dili na ang pagdumot kundi mo na ang pagdawat ug paghigugma. So nakapasar na kaniya ng tawhana. Wala na ka masuko, wala na ka masina niya, no? So wala na kay pagdumot. So na-change na ang imuhang perspective niya ng tawhana. Ug mo ka na nga sa ato nang gitunan karon, adunay gyud mga testing sa atong kinabuhi. Hangtod nga mag-anam-anam siya og kataas. The same principles sa dihang kita nagsigig alsa sa ato ang weightlifter, no? Gibansay nato ang atong kamot, ang atong muscles. Hangtod nga naanad kita sa pag-alsa sa 5 kilograms, niadto na kita sa 10 kilograms. Kung nakaya na to, siguro 15 kilograms na ang pikas ug pikas. Until such time nga makaalsa na kita og mga bugat nga mga butang. Sa samang pag-usab ang atong pagtuo sa dihang adunay mga testing, sige balik-balik ang testing hangtod nga nakapasar ta unya sa sunod nga testing nakapasar na kita, mo na nang panahon na nga din pag magbalik-balik na nga testing sa atong kinabuhi, malampasan na nato kana siya ug magkapasar na tanian. Siguro igsoon unsa may testing nimo karon, basig people testing ang ana kanimo karon. It might be your wife, your husband, your son, your daughter, your relatives, okay, your friends, your neighbors, no? Kinsa makakana nga mga pagsulay sa imong kinabuhi apan sa dihang nagatubang ikaw sa mga pagsulay o gina-apply nimo ang pulong sa Dios niya na nga pagsulay ug sa dihang nagmadaugon ikaw kana nga pagsulay pag mobalik nga kanimo makalabang na ikaw niya na kay nakasulay naman ikaw sa paglabang niya na nga pagsulay. So once nga makasulay na ikaw sa paglabang sa usa ka pagsulay, pag mobalik na siya sa sunod, dali na nimo nga pildihon ka na nga mga pagsulay. Ug mo ka na nga sa dihang ang pagsulay nagabot nganhi ka nato, timan anato, no? Nay purpose ang Dios niya na. Ang katuyuan sa Dios nga kita mabansay, kita makat-on ug unsaon nga magmadaugon kita batok sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. So sa ako nang giingon kaganina, so sa ka-example, probably people testing. Kaya ang people testing mamunggi pinakadali tungod kay bisan asa ta mo adto namgi tao. Na may tao nga magpabadlong, na may tao nga atong nakita nga adunay panginahanglanon, testing mangyapon sa tuwa. Ug busa bisag asa ka mo adto, probably ang pinakadali gud people testing gud. O depende sa imuha o kung sa imong approach o kung sa imuhang yun sa nimo pag deal ang problema sa usa ka tawo o kaha ang tawo lahi ba siya batasan doon sa nimo siya pag approach, no? O sa dihang nagmadaugon ikaw niya na
sa sunod nga balik niya na nga pagsulay, dali na nimo nga mapildi ka na siya. So, sama lang yun siya sa kwan. Sama lang yun siya sa nag-practice kita, nag-exercise kita. Nagsigit kita alsa og weightlifter until such time nga bisan pag mag-alsa kita og 15 kilograms pikas o 15 kilograms pikas para sa tuwa gaanan na taniana. Og mao kana siya nga ilustrasyon ang gigamit nato sa dihang adunay testing sa atong kinabuhi ug sa dihang nakapasa na kanina nga testing sa sunod nga balik nimo niana dali na nimo siyang pildihon. Ani sa sunod nga balik niya na dili na ka basta-basta mapildi niya na. And then pag nakita sa Dios nga nakalabang na kaniya nga pagsulay, i-increase na po niya na po itaas-taas nga mga pagsulay. Siguro kung kaya na nimo ang 15 kilograms pikas ng kamot sa nga weightlifter o ang 15 kilograms pikas, adto na usab ikaw sa 20, 25. Hangtod nga maka-alsa na ka og bugat kayo. So, dinha na to mabasihan ang gitawag na to capacity for life. Ang capacity for life, makita nimo sa dihang adunay mga testing sa atong kinabuhi. Ug busa yun sa nimo pag-apply ang pulong sa Dios sa mga circumstances kinabuhi, sa mga people testing, sa mga disaster testing, sa mga system testing. So, bisa man sa thought testing, sa dihang gina-apply nimo ang pulong sa Dios, nagpasabot ka na siya nga nagmadaugon ni ikaw niya nga mga testing. Ay butang lang nato pareha karon unsa man kay testing sa ato ang panghuna-huna, thought testing. Mahibalo kita nga siguro kung nagatanaw ka mo og balita murag nanay nagsigig istorya din ha og basig sinugdanan na daw kini siya sa ikatulong gubat, no? Kay ang Middle East murag nag-escalate naman, no? Now karon kung hadlok dayon taniya na mukalitag ka hadlok, nagpasabot nga ang atong thought testing wala nagmadaugon. Wala kita nagmadaugon bisan man sa atong panghuna-una nga dapat relax lang ta, di lang ta magpanik, salig lang ta sa Dios. Kay ang Dios atong nakita mo may nagkontrol sa atong kinabuhi. Ang Diyos mo may nag-control sa history. Ug busa, wala man day kabalakan sa atong kinabuhi, kay naman ta ubos sa kamot sa Diyos. Yes, may gabi day, no, kay Igsong Lilia Brendon Demuran, kay Pastor Prissy Abintula, sa Malaway kini siya, no? And then, mayong gabi po kay Igsong Glini Hayana, o kay Bon Hayana, o yes kay Ronaldo, no? Andoy, no? O sa tanang mga kaigsunan sa Grace Christian Church, no? So mo ka na nga adun nagi mga testing, no? Padayon kita adun nagi mga testing sa atong kinabuhi. It must be tested to become strong. Pagasulayan yun kita para nga magiging strong kita. Ayaw kahandok sa mga pagsulay. Ang imuha lang nga unsaon nimo pagdaog niya nga pagsulay, tilawi lang nga magmadaugon kag kausa kaysa sunod nga balik niya na kung magmadaugon ka, kada balik niya na magmadaugon na kaniya na, no? So it must be tested to become strong. So many of the problems, trials and adversities which come our way have no human solution and are designed to test our strength in the Petrist life. So kung yun na naman, yes, tinood ka na, taghang mga problema, mga pagsulay, o mga adversities nga muabot sa atong kinabuhi. Lagi na siya. Nga sa atong panghuna-una, murag walay human solution, murag walay sulbad nga problema. No? Now, maghuna-una na gani kag walay sulbad nga problema, nagpasabot murag lisod na siya nga problema alang kanimo. Pero sa Dios manggod ka wa manggoy lisod. With God nothing is impossible manggod, no? All things are possible
with God. No? Ang tanang butang, wala gyud posible gyud sa Dios bisag kung sa iyang himuon. Bisag kung saon niya, o bisag kung sa iyang buhaton, magbuhat gyud na niya. Ug busa sa atong nauna nining mga problema, mga pagsulay, mga adversities, bisan tinuod walay solusyon sa atong una-una, pero kana siya design, adunay katuyuan ng Dios niya na designed to test our strength in the victorious life. Design ka na siya, adunay tuyo ang Dios niya na hangtod nga mulambo na pud ang tong pagtuog, makalabang na usab kita niya ng pagsulaya. O kita man sirong tanan, adunay mga pagsulay nga murag dagunahon natang malisod na, no? Halimbawa, kamatayon sa atong mga pinalangga. Nga nakita nato murag di na gyud matabang kay lisod ng kahimtang, complicated na. Pero atong nakita din ha, wala na human solution kana, pero ang buhaton sa Dios nganhi ka nato unsa man. Himuon ka nga makadawat bisan man na ang pagsulay. Dawaton na nako ni. Mao na niyang iyang kinabuhi gyud din siyang taman. Sa imong pagdawat niya na nga gitawag niya ng circumstances, nagpasabot nga nagmadaogon ka. Wala namang gilaing paagi kag moto kag doktor ato kag ospital, wala na murag wala sulbad, no? Pero pag mudol ka sa Ginoo, ang Ginoo mohatag kanimo kalinaw, ang Ginoo mohatag kanimo pagtuo, pagsalig, paglaom, bisan man sa unsang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Ug busa, dili gid kita dapat magkinabuhi sa kahadlok, di kita dapat magkinabuhi nga magpanik, magkabalaka, magkaguol, no? Magkaguliyang. Dapat dili kita magmadaogon ni ana, no? Dapat dili kita magpapildi ni ana. Dapat magmadaugon din kita ni ana. Kay mo kana siya lingla o mga paon sa atong kaaway nga si Satanas. Gusto niya nga pildi ta sa atong Christian way of life. O dapat bisa man na nga mga pagsulay, mga problema, mga adversities, dapat makalabang din kita ni ana. So do we continue to trust the Lord? Mo kining pangutana, magpadayon magig kita sa pagsalig sa Ginoo. Aduna pa kita ligdong o ligon nga pagsalig sa atong buhi nga Dios. Then do we continue to claim the promises of God's word? Ato bang gi-claim ang mga promises diya sa pulong sa Dios nga tinuod gina nga mahitabo nga kanato? Tinuod gid kana nga may kagamitan alang kanato? Do we rest in Him? Mapahulay ba kita diha kaniya? Do we trust His word? Do we claim His promises? So that is why God continually permits testing in our life. So ginatugot sa Diyos, no? Mao ka na nga ang Diyos nagatugot gyud sa mga testing sa atong kinabuhi. He allowed testing to come in our life. Na yung mga pagsulay, no? Dili man siguro na evidence testing kay ang evidence testing hibalumontan niya na nga para nagid ka na siya sa mga super grace believers or spiritually matured believers. Dili pa man siguro kita matured, no? Pero ang mga matured nga mga magtotoo atong hibaluan nga bisan pagkusukusuhon sila sa bisan unsang pagsulay. Bisan pag ibutang sila sa dako kayong kawa nga puno og mantika, nagbukal-bukal. Kuha na sila kahadlok niya na, bisan pag punggutan sila liog, kana lagi tungod kay hamtong naman sila sama ni Apostol Pablo, sama ni Apostol Pedro, ni Santiago, no? Si Antipas, no? Si Esteban, mga gitawag na to mga martyrs sa ilahang pagtuo. Nangamatay sila diya sa ilahang pagtuo. Og usa ka buhi nga gitawag na to buhi nga
example nga ni kanato ang ilang kinabuhi sa dihang magabasa kita sa pulong sa Dios nga bisan man ang kapalit ang ilang kinabuhi silang pagtuo, wala nila kana siya gikahadlok, wala nila gikambyo. Kaya ang ilang pagtuo sa Dios dako man gid kayo og lawom kayo. So that is why God continually permits testing in our life. Ginatugot niya ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. So, we have things which are beyond us, things which have no obvious solution. Adunay mga yunana ang mga panahon. Adunay mga butang beyond sa atong capacity. Dili pinagi sa atong kapasidad masulbad. Adunay mga butang nga obvious kayo nga walay solusyon. So we must claim His promises, live in His word, believe and use the things which He has provided for us. Therefore, you can expect periodic testing as long as you live. So dili ginato ka ng kalikayan. Adunay gyoy periodic testing. Adunay gyoy panahon na pagasulayon kita. Adunay gyoy mga panahon na kita makaangkon sa mga pagsulay samtang kita buhi pa. So, sooner or later, every Christian will face some kind of crisis. Bisan kinsa man kanato, motubang yun kita sa mga nakalain-lain nga klase sa mga pagsulay. Siguro, maigan kitag bagyo, mawala ang atong atop sa atong balay, o siguro, pagtanaw nato sa kalibutan, murag gubot na kaing kalibutan, ug murag magunob na ang ekonomiya sa tibok ng kalibutan. So a crisis is to see if you will stay calm. Now, pinaginining nga mga pagsulay, pinaginining kagubot sa kalibutan, ana sa imuha kung nagpabilin ba ikaw diha sa kalinaw o kalmado nga pagkinabuhi. Nagpabilin ba ikaw nga nagsalig diha sa imuhang Dios. Kaya kung nagasalig kita sa atuang Dios, dili gid kita magakahadlok. Kung mo ka nang giingon sa Isaiah 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Aya ka mo pagkahadlok, kay ako anaa ka ninyo. Ang Diyos aniya ka nato. Gamhanan ang Diyos nga aniya ka nato. Ug busa, bisan man sa unsang nga mga krisis kalibutan, bisan man unsa ka gitawag na to kamangtas na ang kalibutan, dapat magpabiling kitang kalmado, relax, may kalinaw, may paglaom diya sa Ginoo. So a crisis test to see if you will stay calm. So ang kining crisis usa ka pagsulay aron nga makita kita kung kita magpabilin ba nga kalmado, magpabilin ba kita nga nag-claim sa mga promises of God, o nagpadayon ba kita sa pagkinabuhi diya sa iyahang pulong. Will I claim God's word or will I fall apart? Morning pangutana diri. Gina-claim ba nato ang saad sa Dios, ang pulong sa Dios? Or na-doubt ba ang atong spiritual life? Will I get upset? Will I be afraid? No? Will I become destabilized in some manner? So will I live in panic, palace? Or will I continue to claim those promises which are pertinent to the situation? So mo ka ng mga pangutana sa atong kinabuhi, no? Or ato ba nga gi-continue sa pag-claim ang mga promises diya sa pulong sa Dios with regards or pertinent sa mga situation o sa mga circumstances of life. Halimbawa, Roma 8:28, nagingon, all things work together for good to them that love Him,
No? So all things work together for good. Gi-claim ba nato kana siya nga bisan man kung sino hitabo sa kalibutan, kana siya may katuyuan ng Ginoo ug maayo kana alang kanato. Nasa purpose niya na. Nganong gi-allow niya na, nganong gitugot niya na. So nganong gitugutan niya, no? Kaya ang Diyos di mo gid mo sakit nato. Ang atong kaaway man mo sakit nato. Pero ang Diyos mo tugot nga sakit pagasakiton kita. Hinumdumi ha nga sa kinabuhi ni Job, ang nagsakit kay Job si Satanas. Pero gitugutan sa Diyos si Satanas nga musakit kay Job. Pero atong nakita, bisan man sa pagsakit ni Satanas kay Job, wala mo sa ang pagtuon ni Job sa Diyos. Grabe ba itong gitawag na itong evidence testing, no? Mga wala ang tanan niya mga hayop, namatay ang napulo niya kanak, ang iyang asawa nagsige nagbagulbol o bugal-bugal sa iya. So dili lang nagbagulbol, nagbugal-bugal pa gid sa iya. And then ang atong kaaway nga si Satanas, gihatagan pa gid siya balatian nga grabe ka pangit nga balatian. Kung imong tanawon katong balatian ni Job, wala gid tawo nga magpaduol sa ihan niadto. Nanimaho na siguro siya ato kay puros man murag samad-samad ang ihang lawas. Siguro nanimaho siyang basig adunay mga nanihapon diha, no? Sorry kayo, no? Siguro nanimaho siyang dili lisod niyang kahimtang, no? Kaya ultimo ang iyang asawa musugot na lang ang mamatay siya. So lisod ang kahimtang ni Job. Pero atong nakita tungod sa iyang pagtuo sa Diyos, bisan gitugutan sa Diyos si Satanas nga nagsakit niya, wala gid nagpapildi si Job. Nahibalo siya, naipurpose ang Ginoo niini. Sa tuwa pod, nasabtan ba nato ning Romans 8:28? Naipurpose ang Ginoo sa atong kinabuhi kung adto na may mga pagsulay nga moabot nga ni kanato. All things work together for good to them that love Him. So according to His purpose, no? Adto na gid siya mga katuyuan sa tanan. And then kung adto naman kita pagsulay, hinumduman nato ha. Ang atong pagsulay pwede nga kitay gamiton sa Dios nga makayanan nato ang mga pagsulay. The Lord will use through us. So pwedeng gamiton sa Dios kita nga magmadaugon ta, no? Ug nindot ta siya, no? Kaya equivalent na ganti sa dihang kita nagmadaugon sa mga pagsulay. Pero kung ang Diyos will fight for us, well, buti pa sabot kang iproteksyonan lang ta sa Diyos. Pero pwede pod nga nagmadaugon ta kaya nagsalig ta sa iya o giproteksyonan ta niya. So mo nang gitawag na to, the Lord will fight for us. But sometimes the Lord will fight through us, no? So lahat itong the Lord will fight through us and the Lord will fight for us, no? So lahat ito kay ang Diyos gamiton kaniya nga pwede kang magmadaugon sa pagsulay. Og nindot kay ka na siya kung magmadaugon ka. Upon sometimes kung nakita sa Ginoo nga di nimo kaya, the Lord will fight for us. Siya na ang makig-away alang kanato. Ug mo ka nang gihisgutan din na sa 1 Samuel 17:47, for the battle is the Lord. For the battle is the Lord. And dinusab sa Exodus 14 verse 13b, stand still
and see the salvation of the Lord. Oh, what's the deliverance of the Lord? Mo kining panahon na katong sila ni Moses bitaw o katong mga Israelites nga gikan sa Ehipto sa dihang gibuhian ni Paraon o ninggikan na sila gikan sa Ehipto sa dihang nakagikan na sila. Siguro atong nakita din no, gisayangan si Paraon nga kini mga tawhanan ni mga builders ba ni mga gwapo ba ni motrabaho mga balay, mga buildings nya mibiya nangan hikanato. So karon gusto ni Paraon nga makabalik sila, pero kay mo lagi na si Moses nagasunod naman gid siya sa kabubuton sa Dios nga kinahanglan iyang ipalingkawas gikan sa pagkaulipon ang iyang mga katawhan ng mga Hudiyo. Busa desirous man gid siya nga iyahan na yung dalon dito sa land of promise nga mao ang Kanaan. Ug busa gipagukod sila ni Paraon ug mo ning panahon na nga niabot sila dito sa gitawag Red Sea. Okay, wala may matabukan sila ni Moses, na-trap naman sila dito. Atong nakita din mingon si Moses kay ang iyang mga katawhan nagpanik naman. Nakita nila nga nagtingog na ang karwahi sa mga sundalo sa Egypt, no? Aron sa pagukod ngadto kanila. Ug busa si Moses gingnan niya ang mga katawhan, stand still. Stand still. So, and see the salvation of the Lord. Dili basta-basta ni nga pagtuo ni Moses. No? Sa dihang ang Diyos nagpahibalo kaniya niini sa Book of Exodus pa, gi-claim niya kini nga promise. Gitagna na kinidaan sa Ginoo. Naipurpose ang Ginoo, ang purpose sa Ginoo mao nga makita ang iyang gahom ug nga ang tanang mga sundalo ng mga Ehiptohanon mga matay dito sa dagat ug nga dili na gyud makita pa ni Moses pag-usab tong mga sundalo ha. Busa giingnan niya ang iyang mga katawhan, stand still and see the salvation of the Lord. So, tindog lang diha, no? Then, tanawa, ang Diyos muluwas ka nato. Aduna kita'y Diyos nga muluwas ka nato. Kung tinuod man sa dihanggi alsang iyang rad, and then gitutok niya sa dagat, ang dagat na pikas. Kung sa dihang napikas ng dagat na himong murag kalsada ang sa ilalom, dito nang lakaw ang mga Egyptians nga murag kalsada lang nilang giagian, tabok sila sa pikas tampi sa Red Sea. Ug sa dihang nakatabok na silang tanan, misunod man na kanila ang mga sundalo nga mga Ehiptohanon. Sa dihang yung nakatabok sila, nibalik ang tubig, gisiradan. O pati ang katong entrance, gisiradan po. So natuman gyud ang panagna sa Dios. O busa si Moses, atong nakita nga si Moses ang pag-claim niya sa pulong sa Dios, ligon og ligdong gyud kayo. O busa atong nakita din no? Atong nakita din sa diyang mingon si Moses, stand still and see the salvation of the Lord. Nakalabang gid tinuod sila sa Red Sea. Pinakadakong pagsulay nga atong makita diya sa Biblia. Pinakadako nga milagro nga makita nato sa Biblia. Nga diin ang tanang mga Israelites nakatabok sila sa Red Sea. Nahimong mamala ang porsyon sa Red Sea ug dito sila nagapangagi.
Now, adunay gingon si Pastor Prisi Philip Bintula, no? Sa Pilipos 3:13 nga to sa 16, salamat sa makapadasig na pagtulunan, Pastor. Iya sa Dios ang dungog ug himaya. Amen, no? Tinawag ka na siya. Salamat sa Dios. To God be the glory. Ihagid ang dungog ug himaya nining tanan. So, walay atuan ni ini. Salamat, Pastor Prisi, no? Long time no see na kita, Pastor Presi ba, no? Siguro last time nagkita mga year 2000 siguro to, no? 1999, 2000 o 2001, mga anak sigurong panahon ako last nga nakaanha din na sa inyo, ha. Nakabalik kong kadyot din, ha, sa simbahan ni Pastor Danny. Pero murag wa ko kabantay nga naa ka ni adto kay murag nagdala man bukas sa imong simbahan, God, no. Yes, salamat Pastor Presi sa maong komentaryo, no. Salamat niya na. Andin kining sa Isaiah 41:10 nga nagaingon usab, fair thou not, for I am with thee. Dili kita dapat magkadlok. Kay ang Dios uban ka nato. Mao po ning giingon niya dinhi sa Roma 8, no. 31, no. No. If God is for us, who can be against us? Tinuod ka na siya, no? Kung ang Diyos dapig man ka nato, kinsa may makabato ka nato? Kung ang pinakagamhanan sa tanan dapig nato, wala man gyud makabinuang o makadaot nato, kay ang pinakagamhanan sa tanan dapig man ka nato. No? So mo kana. And then sa verse 15, nag-iingon din for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tested, like as we are, yet apart from sin. Now, our high priest, the Lord Jesus Christ, pioneered the way before us. He was tested in every way that we are tested and more. Now, hinumduman nato mga kaigsunan, ang atong Ginoo mo ay pinakabanggiitan nga example alang kanato. Nga siya manggani nga Ginoo siya, ginasulayan manggani siya. He was tested by Satan 3 times. Sa Matthew 4:4 nga sa 11. Katulog yun siya gisulayan. Ang unang pagsulay niya, katong gigutom kayo siya, kay 40 days and 40 nights siya nga nagpuasa, dili man lalim mo, 40 days and 40 nights, gutom ka na gud kayo niya na, no? Kita manggani, di lang ta makapamahaw siguro, pagkaudto niya na, gutom na kayo. Hinumdum ko sa dihang magpakuan ko, general check-up ko, laboratory. Di ka pwede, ang last ni mga kaon, alas 10 gabi. And then sa dihang nakakaon na alas 9, alas 10, di na di ka pwede kaya pagkaugma, i-check up ka. Check up yung dugo. I-check up yung abdomen. So, di na ka pwede mo kaon, bisag mo inom og tubig. Hantod pagkabuntag. And then pagkabuntag niya bisag giuhaw ka, di na ka pwede mo kainom. Kinahanglan, umanon sa nimo ang imuhang laboratory. Now, samtang nagahulat ka sa imuhang laboratory, pwede nang gutuman nimo ana, usa lang ka kananan. Unsa pa kung 40 days and 40 nights nga wala kay kaon. So nini nga time, gutom gyud si Jesus Christ sa iyang humanity. Kay dual ba ang iyang personality, ha? 100% siya nga humanity, 100% siya sa iyang pagka-Diyos. He is 100% God and He is also 100% human. But during that time, humanity ang iyang gigamit. Ug busa kay ang iyang pagkatawhanon man ang iyang gigamit, natural gutomon din siya. Ug samtang gigutom siya, ug napagud siya sa wilderness, nandito ang atong kaaway, nakabantay siya nga kini gutom gini kaayo. Yan ay daghang kaayong bato. So mo to yang gihimo nga tintal.
So nagtuo siya nga gamhanan bitaw ka. Himuan ng bato nga tinapay para makakaon ka. Now, kato siyang testing, gamay ra gud kay itong testing. Pero wa gyud nagpadala si Jesus Christ. Di gyud siya pwede nga matintal ni Satanas. Based ang pag-antibuk-bukid himuon niyang tinapay, pwede ko niyang buhaton kung gamiton niyang kung panalitan gamiton niya ang iyang pagka-Diyos, pero di man pwede nga gamiton niya ang iyang pagka-Diyos. Kinahanglan maging siya nga magpabiling nga tao during that time. Kaya di man siya malansang sa cross kung gamiton niya ang iyang pagka-Diyos. Ang gamiton niya ang iyang pagkatawhanon. Busa, abstain, wala gyud mo bungat si Jesus Christ nga ang bato himuon niyang tinapay. Sa diyang si Satanas, nakita niya nga wa man gyud madala, dito gidala na po niya sa taas sa templo. And then gingnan niya ambak, kaya nakaman sa Diyos. Nay mo salo nimo. Nay mga kamot mo salo kanimo sapnay kanimo. Pero natintal ba si Jesus Christ? Wala gyapon. Wala gyapon natintal si Jesus Christ. Pero meron min siya, ang tao, a man shall not live on bread alone. Ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga magagawa sa baba sa Diyos. Then, sa dahil gitintal na usam siya, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. And then sa ikatulo, dito na, gidala na po siya sa taas kay nga bukid, nga makita ang tanang mga kingdom. So, ngayon si Satanas, ihatag ko kinik kanimo kung musimba ka kanako. Kung sa tubag ni Jesus Christ, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos, o siya lamang ang alagara. So, wa gyud madala si Jesus Christ sa mga gitawag na to temptation sa atong kaway. Og si Jesus Christ mao ang atong high priest. Ang high priest na to mo si Jesus Christ. Og kita mga pari punta. Buti pasabot nga sa takna nga mituo kita kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas. Nahimo kitang pari, nahimo kitang ambasador. Nahimo kitang membro sa royal family of God. Now, unsa may kagamitan niya na isip pari sa tubangan sa Dios. Isip pari sa tubangan sa Dios nagpasabot nga i-maintain nato ang atong insakto ug maayo nga pagpakig fellowship kauban sa Dios. Buti pasabot nga dili ta magpakasala. Experience rin. Dapat ang atong mentality limpyo gikan sa mga sala. Dapat ang atong pagpangalagad sa Dios klaro nga ang katuyuan nato, ang atong motibo mo lamang ang paghatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Now remember, sa milabay nga Domingo natuna na mo sa simbahan ang deed works, no? Yan namang yung mga gitawag na to pagpangalagad nga kung di magkalimao mo ka nang gisgutan sa Biblia nga deed works, no? Patay nga buhat. Buti pasabot, bisag naka sa simbahan sa mata sa Dios, walay pulos nga agi, walay pulos nga pagsimba. Kana kung adunay kayo sala nga misimba ka, wa na say pulos. Kana kung mali imong motibo sa imong pagsimba, wa gyapon pulos. So buti pasabot deed works siya, no? So mo ka nang gisgutan ang atong pagkinabuhi matagkaron og unya, dapat we are in fellowship with God. Limpyo sa tubangan sa Dios, puno sa balaang espiritu, ug may pakigsandurot kauban sa Dios. Mo kana ang tinuod nga pagsimba. Bisan karon, kung limpyo kita sa tubangan sa Dios, naminatos pulong sa Dios, nagsimba ta sa Dios. Tungod kay ang atong kinabuhi balaan, buhi nga halad sa tubangan sa Dios. Kay kung aduna kita sala, patay nga halad ning atong pagpangalagad sa Dios.
Sumala pa sa Hebrehanon 6:1. Patay nga buhat. Dili madawat sa tubangan sa Dios. Ug busa kay si Jesus Christ mao man ang atong high priest ug kita mga pari man usab kita, ang kabubuton sa Dios nga atong i-maintain ang atong insakto nga pagpakigsandulot ug pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Nga di nagakinabuhi kita uyon di siyang kabubuton. Nagakinabuhi kita nga din limpyo di siyang atubangan. Nagakinabuhi kita empowered by the Holy Spirit. Mao ka na ang mga pagpangalagad nga madawat sa tubangan sa Dios. So, kita mga pari, kita mga ambasador. Unsa man pud ang ambasador? Buot sabot nga kita pinadala ta ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Dili ta taga diri sa kalibutan ha. Ngayon ka, pastor, pa man ko nakatug langit. Lagi kung mubo lang kay nga atong panglantaw, murag na atong pangulauna. Pero hinumdumi baya nga ang Filipos 3:20 nagaingon nga ang imong citizenship is in heaven. Sa dihang nahimo na kang magtotoo ug nahimo na kang member sa royal family of God, your citizenship is in heaven. Pero lagi kay ambasador man ka, mintras buhi pa ka, naka sa estranghero nga dapit. Stranger ka diri sa kalibutan, kay di ka taga diri, taga taas ka. Kita taga langit ta. Pero nganong napatasiyota, napay purpose ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung sa may purpose niya na, nga mahimo kita nga ambahador ngadto sa mga wala pay paglaom, ngadto sa mga wala pay kaluwasan. Makahatag kita ngadto kanila og bitawag nato kalipay nga diin makita nila sa atong kinabuhi nga kita nagapangalagad sa Dios ug nga sila muduol ngadto sa Dios tungod sa atong kinabuhi. Either nahimo ikang witness ngadto kanila sa imong gawi or sa imong pagsulti. Mahimo kitang ambahador ngadto kanila. And not only that, we are the members of the royal family of God. Now, kung sa maning royal family of God, Jesus Christ is our King of Kings and Lord of Lords. O kita sa magahari uban kay Jesus Christ. Sumusunod kita kang Kristo Jesus. O busa, kung maghari man si Jesus Christ sa millennium, kita usab maghari uban kaniya. So, mao ning gitawag kita og harianong banay. Mao kanang gitawag kita og members of the royal family of God. Kaya ang atong pamilya mao ang Dios, kita mga anak niya, o kita mga manununod, o unsa man ang anaa sa Dios. Ug mao kana nga kita nga mga magtotoo, dapat magmalipayon kita sa atong kinabuhi. Tungod kay dili basta-basta ang atong kahimtang sa espirituhanong butang o sa espirituhanong bahin. We are the son of the King of Kings and the Lord of Lords. We are the daughter of the King of Kings and the Lord of Lords. Ug busa ang atong paglaom, ang atong padulngan, ang atong kinabuhi nga dayon sa malabot nga mga adlaw, nakagarantiya ka na ang kalipay, kinabuhi nga dayon, dili ka na maitugbang sa mga butang nining kalibutan na. Tanan nga mga butang nining kalibutan na ato lamang pagabiyaan kini siya. Apan ang gisaad sa Dios nga kanato, magkinabuhi kita kauban sa Dios, so walay katapusan, kinabuhing malipayon, kinabuhing madagayaon, kinabuhing dayon, ang gisaad sa Dios nga kanato sa malabot nga mga panahon. Ug busa dapat magmalipayon kita pag-ayo sa atong kinabuhi. Okay, so Jesus Christ pioneered the way before us. He is our high priest. He is our high priest. The Lord Jesus Christ pioneered the way before us. He was tested in every way that we are tested, and more. Kung isulayan man si Jesus Christ, kita pud angay pud ang pagasulayan, parang mahibalo usab kita sa atong capacity sa atong pagkinabuhi.
Yet, never once did he sin. Ato nakita. Wag yun nakasala si Jesus Christ, bisan man sa mapagsulay sa iyang kinabuhi. Sa cross, gisulayan siya. Wala siya makasala. Nor lost his faith to his life. Wala panahon sa iyang kinabuhi nga nagkagool siya. Wala panahon sa iyang kinabuhi nga nagkabalaka siya. Nahadlok siya, no? The Lord has traveled the road of testing, has experienced the testing that can happen to us. So kung sa may na-experience ni Jesus Christ, posible usab ka na nga mahitabo nga ni kanato. Busa sa 1 Corinthians 10:13 naga-sulti diri og diri kita magtapos sa 1 Corinthians 10:13. Siguro memorize ka na siya kanatong tanan, no? Nga atong nakita din na ang Diyos atong nakita din na wala naghatag og pagsulay nga dili nato malabangan. Ang pagsulay nga yang igihatag nga ni kanato naghatag siya pamaagi nga kita makalusot gyapon niini. So sa 1 Corinthians 10:13 tells us He has provided a way of escape that we may be able to bear it. No? So kung aduna may mga pagsulay sa atong kinabuhi, di man gid siya maghatag og pagsulay nga labaw sa atong maarangan. Kung aduna may mga pagsulay, He provide a way of escape that we may be able to bear it. So kahibalo siya sa atong capacity. Kahibalo siya sa atong limitation. O busa ginasala niya daan ang mga pagsulay nga moabot nga ni kanato. Gitugutan niya pero ginasala niya daan based sa atong capacity for life. Ug asa man ang atong capacity. Kung ang capacity na to binata pa lang yun. So dito lang sa ang pagsulay nga ihatag sa ato. Kung ang pagsulay na to dinag ko pang adult na, tugot niya ang mga pagsulay o mag-provide po siya og gitawag na to way of escape. Sa unsang pamagi nga i-provide niya ang way of escape. Pinagi sa pulong sa Dios nga atong nakatunan. Ang pulong sa Dios nga atong nakatunan gamiton niya nga mo'y pamagi nga maka-eskapo kita niya ng pagsulay o magmadaugon kita niya ng pagsulay. Kaya nasabtan mo na ito ang pulong sa Diyos, i-apply na ito ang pulong sa Diyos atong kinabuhi, busa maka-escape kita sa mga pagsulay. So munang gitawag din nga, He has provided a way of escape that we may be able to bear it or bear up under it. Okay mga kaigsunan, ang atong oras insakto na gyud busa dinhinan sa tama na atong pagtuon, the characteristic of testing, and then mag-aato kita sa pag-ampo. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kagabhion, kami maghahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo. Tungod sa imong kamaayo sa among mga kinabuhi, wala gid ikaw nagakulang, bisan man sa mga pagsulay, ana ikaw nagapakig-uban, nagatabang ug nagalig-on ka namo. Salamat Father God sa imong padayon nga paghimuno ug pagtabang sa tanan mong mga kanakan, kanamong tanan. Nga din magkinabuhi kami, nga din pinasikad sa imong pulong, nagasalig sa imong mga saad, mga promises, mga principles, mga techniques, bisan man sa mga doctrines, Father God. Nga kami magmadaugon sa among Christian way of life matag karon og unya. Ug salamat gyud sa imong pagtabang kanamong tanan. Akong ginauli ang tanang pagpasalamat ug pagdayon na kanimo. Tungod kay ikaw man lang gyud ang dapat nga modawat sa tanang mga pagpasalamat ug mga pagdayon. Ug kini akong ginatugyan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Dios ug atong manluluwas. Amen.